Hello mga kaibigan, mayroon pa ako isang isi-share sa inyo na napaka-importanting bagay para lahat to sa mga nagmamaneho rin sa kalsada, kahit anong klase man ang minamaneho mo. Tungkol ito sa traffic. So, ang natutunan ko sa traffic is hindi natin maiwasan yan eh. Lahat ng sa syudad talagang may traffic eh. Pero ang may isi-share ko sa inyo is hindi natin kontrolado ang traffic. Wala tayong magagawa sa traffic. Kahit anong gawin mong paglulupasay dyan, init ng ulo sa traffic, hindi mo yan mababago. No amount of yelling or pagsisigaw o inis sa traffic na makapagpapabago sa traffic. Hindi ba? So, ang isang bagay lang na gagawin natin yung pag traffic is tanggapin nating traffic talaga. Yung kasi ang kontrolado natin yung emosyon natin, hindi yung traffic. Ganyan yung pagiging stoic, no? Kung ano yung bagay na kontrolado mo, yun ang doon kang pumokus. Hindi natin kontrolado ang traffic. Kahit magsisigaw ka diyan, hindi mo yan mababago. Yung emosyon mo ang kontrolado mo, hindi yung traffic. Hindi ba? Ngayon, kung nakontrol mo yung emosyon mo at relax ka lang sa traffic, hindi ba ang ganda? Siyempre natural, mainit, nakakainip, maingay, pero hindi natin kontrolado yun eh. Hindi natin mababago yun. Ang mababago nga natin yung emosyon natin o yung uh, response natin sa nangyayaring traffic. Hindi yung traffic ang mababago natin. Kasi may tinuturo rin sa atin yan eh. Yung bagay na nangiinis sa atin, may tinuturo yun. Tinuturoan tayo maging pasensyoso. Hindi ba? Hanggat hindi ka natututo maging pasensyoso sa bagay na yun, traffic man yan o kahit ano, patuloy kang maiinis sa bagay na yun. For example na lang, yung tae ng pusa. Naiinis tayo dyan eh. Kada na lang tatayo yung pusa, naiinis tayo. So hanggat hindi natin natatanggap na mabaho ang tae ng pusa, patuloy tayong maiinis. Patuloy tayong mababauan, patuloy tayong magagalit. Pero unlike na natanggap mo na mabaho talaga ang tae ng pusa o yung ibang bagay man, at gumawa ka ng paraan para linisin ka agad, hindi ba mas maganda? Hindi kasi hindi yung traffic, hindi yung tae ng pusa, hindi yung chismosang kapitbahay natin ang nang-iinis sa atin. Tayo mismo ang nang-iinis sa sarili natin. Alam mo kasi naiinis tayo sa response natin sa isang bagay eh. Kunwari yung tae ng pusa, walang ano yan eh. Kumbaga naamoy natin mabaho, yung kapitbahay na madaldal, tinichismis tayo hanggat hindi natin tinatanggap at pinapasok sa utak natin o sa tainga natin yung chinichismis o yung mabahong bagay na yan, hindi tayo apektado. Nandito sa atin yung control. Huwag natin papasukin sa utak natin. Tingnan mo, walang epekto yan kapag hindi mo yan binigyan ng maling response sa ano mo, sa sarili mo. Hindi ba napakaganda ng bagay na yan? Kaya tayo ang nangiinis sa sarili natin sa lahat ng bagay na hanggat hindi tayo natututo sa bagay na nang iinis sa atin, hindi tayo patuloy na mangyayari yan o patuloy kang iinisin yan kasi hindi ka pa natututo. Ganon din naman lahat ng pagkakamali natin eh. Hanggat hindi tayo natututo sa pagkakamali natin, mauulit at mauulit at mauulit yun hanggat sa matuto ka. Kasi may tinuturo sa atin eh. Kapag natuto ka na doon, hindi na yun mauulit. Kagaya ng pagmumotor, sa akin na, nung bago tong motor na to, napakabilis kong magpatakbo. Although wala pa naman akong sa awa ng sa awa ng Diyos, wala pa naman akong mga disgrasya, pero may mga sagi, may mga biglang preno, may mga nabangga ako sa likod ng konti, hindi naman major 'yon. So may tinuturo sa akin yung bagay na 'yon na kapag hindi ka pa natututo, mas malala yung mangyayari sa iyo. So mula noon, tinigil ko yung pakikipagkarera kasi ego 'yan eh. Sabi nga nila, ego is the enemy. Sa lahat ng ginagawa natin, yung ego natin ang kaaway natin, yung hindi yung ibang tao, tayo mismo. So pag may kumarera sa akin, kakarirahin ko rin dati kasi ego yun eh. So natuto ako sa kakakarera ko, madalas may nasasagi ako, nabigla ako napapapreno, no, na offshoot ako o overshoot ako. So may tinuturo sa akin yun. Mula noon hindi na ako kumakarera ng kahit sinong kumarera sa akin. Kasi may tinuturo sa akin. Kapag hindi pa ako natuto doon, mas may malalang mangyayari. So yun yung natutunan ko.
Kaya yun ang dapat nating ano, mga kaibigan, no? Be stoic. Stoic, i-adapt natin yung stoic philosophy. Kung ano yung kontrolado mo, doon ka tumutok. Hindi yung bagay na hindi mo kontrolado. Sample yan, traffic. Kasi topic natin yan eh. Traffic, wala tayong magagawa dyan. Yung sarili natin ang kontrolado. Sa lahat naman ng bagay, ang kontrolado natin yung sarili natin eh. Hindi yung ibang tao, hindi yung chismosa mong kapitbahay, hindi yung maingay ng aso ng kapitbahay, hindi yung mabahong dumi ng pusa, hindi yung traffic. Kundi yung sarili natin ang kontrolado natin. Hindi po ba? So, kapag yan nagawa mo, napaka-peaceful ng buhay mo. Di ba? Kagaya ako, ilang beses na rin akong nasasagi sa motor ko, nagagasgasan yung motor ko. So, hanggat kaya kong tiisin yung gasgas at hanggat kaya kong hindi pabayaran, maliit lang naman, hindi ko yan pinapabayaran. Kasi, sabi ko na lang, ingat na lang sa susunod. Kasi sabi nga nila, may napanood kasi akong nagmotor ng mamahalin, no? Nagasgasan ng konti. Galit na galit na galit na siya sa nakagasgas. So, kasi sa akin naman, yung opinion ko, kapag nagmotor ka ng mamahaling katulad nito, yung may iba pang mamahaling motor, kalakip niyan yung gasgas, yung responsibilidad, yung maintenance. Kapag konting gasgas lang at yan at galit na galit ka na at gusto mong ipabayad sa nakagasgas, parang hindi ka pa handang magkaroon ng big bike na mamahalin. Although, siyempre, nagasgasan niya eh, karapatan nating pabayad, no? Pero sa akin, bilang isang stoic practitioner, no? Konting gasgas lang na nakukuha sa pintura, pinapalampas ko na. Kasi kaysa naman yung maaabala ka na pupuntahan mo sa barangay, tatawag-tawagan mo, para kang tanga na tinatawag-tawagan mo, magpa-file ka ng reklamo. So, hindi worth yung ano, kung konting ano lang naman, konting kaskas at pwede pang gumagana pa yung motor mo. Although kung talagang wasak ang motor, is talaga namang pababayaran mo talaga yon. So, pero pag konting kasgas lang, hayaan mo na. So, ganun yung pagiging stoic. Dapat kontrolado natin yung sarili natin. Hindi yung ibang bagay, ibang tao, ibang hayop. Yun yung napakagandang isang klase ng stoic philosophy. Yung kontrolado natin yung sarili natin. Hindi po ba? So, pinapractice ko kasi yung stoic philosophy na yan, no? Kaya, sa lahat ng bagay, traffic man yan, o lahat ng bagay na nang-iinis sa akin, may tinuturo sa akin, tinatanggap ko yung tinuturo. So, napaka-peaceful ng buhay nyo pag yan ang sinabuhay ninyo. Yung pagiging tumutok tayo sa kontrolado nating bagay. Politika man yan, hindi natin kontrolado, lalo yung politika, no, nauudyokan tayo mag-comment, magalit, mainis sa isang politiko, no. Pero kahit anong galit mo dyan sa politika, kahit anong inis mo sa korupsyon, sa bulok na sistema, hindi natin mababago yan eh. Di ba? Pwede natin sigurong mabago yan kung magkakaisa tayo. Okay? Kaso wala rin tayong pagkakaisa, pero hindi natin mababago. So tumutok tayo sa sarili natin, paunlarin natin yung sarili natin, at kasi pag paunlad ang sarili mo, mas marami kang maitutulong. Kapag marami ka ring pera o maunlad yung buhay mo, mas marami kang magagawa. So, yun lamang po mga kaibigan, dapat sana maisabuhay nyo rin yung ano ko yun na yan, na na-share ko sa inyo na yan, na yung sarili natin ang kontrolado natin, hindi yung ibang bagay. Hindi po ba? So, yan, sana po at may na-share ako sa inyong magandang kaisipan o may magandang halimbawa ng aking experience din na matututunan natin sa araw-araw nating pamumuhay. Maraming salamat mga kaibigan at yan lang po.